Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Tinupad nga ng Office of the Ombudsman ang pangako nito na makasuhan si Senador Rodante Marcoleta. Dawit nga rin sa kaso si dating Congressman Mike Defensor, pati na rin ang dalawang negosyante na tinuturong pinagmulan ng undisclosed campaign donations ni Marcoleta. Di pa nga tapos ang problema ni Defensor sa qualified human trafficking. Ay di ba nung nakaraang linggo yan yung mainit na issue sa kanya? Hindi niya pa nga nalulusutan yung problema na yan. Mayroon na kaagad ngayong na-file, mas nauna pa, plunder. Hindi niya pa nga nalulutas yung problema niya dun sa qualified human trafficking. Mayroon na namang isang problema. Ang problema dito, yung dalawang itong kaso, pareho ito mabigat eh. Pareho ito seryoso at mabigat. Pareho kasi non-bailable eh. Dalawa ang posibleng mangyari sa kanya. Pareho siya makasuhan sa dalawa. May kaso na siya ngayon sa plunder. Baka sa susunod na mga linggo, ma-file na rin yung kaso sa kanya sa qualified human trafficking. Pareho yan unbailable. Pareho yan unbailable mga kabunyog. Itong plunder niya, tungkol ito doon sa kanila ni Marcoleta. Si Marcoleta kasi nakasuhan ng plunder. Ay sa plunder kasi, hindi lang naman yung public officer ang nakakasuhan. Yung private person na naging kasangkapan o naging kasabwat ng public officer, involved yung private person. Hindi naman makukumit ng public officer yon kung hindi dahil doon sa private person na involved. Sa case na ito, si Mike Defensor. So kasama siya sa makakasuhan. Yung qualified human trafficking naman tungkol dun sa kanyang KTV bar at dun sa kanyang Blue Hotel na may mga involved ng prostitution. Bakit qualified human trafficking? Kasi syndicated eh. Syndicated yung human trafficking. More than 3 ang involved. Na sino yung more than 3? Yung asawa niya, yung dalawang anak niya. Yun, more than 3. At ang biktima, more than 3 din, kaya large scale. Bakit more than 3? Ay, ang naabutan nga doon na na-save, na iligtas, ilan ba yun? Ilan ba yung naligtas doon? 55. Kaya ito mga kabunyog, mga kababayan, mabibigat itong mga problemang ito ni Mike Defensor. Sa bagay, ito mga kabunyog, mga kababayan, si Mike Defensor, ganyan lagi naman ang pinapasukan yan. Laging laging maraming problemang kinakaharap. Nung panahon ni Gloria, siya yung tumulong kay Gloria doon sa mga problema nito, NBN-CTE deal. Alam naman natin yun, yung mga na yun. Talagang si Mike, parang na siya, sanay na siya sa mga ganyang mga problema. Pero iba yung kay Gloria noon. Kasi kay Gloria noon, presidente si Gloria. Pinagtatanggol niya noon si Gloria sa NBN-CTE deal, sa Hello Garci. Pero ito, na siya dito, kasama niya si Marcoleta. Ito? Kaya sabi naman ni Mike Defensor, kaya niya daw lusutan ito. Wala naman, mahihina naman daw ang mga ebidensya sa laban sa kanya dito. Pwede. Kasi may kakayahan naman siya mag-hire ng mga abogado na magagaling. Pero, syempre, non-bailable kasi ito eh. Mga kasong ito. So, makukulong siya habang linalabanan niya yung kaso. Wala sanang problema kung bailable. Kasi kung bailable, dilalabanan mo pero malaya ka naman. Ito hindi. Lalabanan mo yung kaso habang nakakulong ka. Sabihin pa na yung kaso niya doon sa plunder kay Marcoleta, medyo mahina daw, sabi niya, ang kaso sa kanya doon ay yung qualified human trafficking. Paano yan?
At ang masaklap dito kay Mike, kasama niyang akusado doon sa sa qualified human trafficking, yung asawa niya at 2 anak. Mabigat, Mabigat. In-interview pa si Mike Defensor dito sa plunder na kaso niya kay Marcoleta. Ang laging sinasabi ni Mike Defensor, hindi ko maintindihan bakit naging plunder yun, hindi naman public funds yun. Hindi niya ba naintindihan yung paulit-ulit na paliwanag? Yun na nga yung clarification pagdating sa kaso ng plunder. Na ang plunder, hindi naman lagi yan, public funds ang involved. Ano ba itong si Mike Defensor? Laging sinasabi ni Mike Defensor, paano naman nangyaring plunder yon? Wala namang kinurakot na pundo ng bayan. Private naman yun, pera ko yun. Binigay ko kay Marcoleta. Kay Senator Marcoleta. Hindi nga Ang plunder nga ay may 6 na paraan ng pag-commit. Yung sinasabi nila na public funds ang kinurakot, yun? Yan yung first mode. Yung kay Marcoleta, yan yung second mode. Section 1, letter D, number 2. O yun, number 2. Anong nakalagay doon? Kapag nag-receive ka ng gift from any person by reason of your position or public office, liable ka na ngayon sa indirect bribery. Pero yung indirect bribery, kapag more than 50 million at series yan of overt criminal acts, yan? Plunder na yan. At ang sino mang private person nakasama nung public officer sa pag-commit niyan, ay liable din sa plunder. Yan yung dito mga kabunyog, mga kawan. Napaka dito. Kaya paulit-ulit si Mike Defensor, wala. Kasi hindi naman public funds ang involved doon. So, anyway, idepensa niya na lang yan sa korte, sa Sandigan Bayan. Kaya lang, habang nagdidepensa siya niya, nakakulong muna siya. Yan yung problema. Kaya lang, paano kung habang nakakulong siya, patapos na yung kaso niya sa plunder, halimbawa malusutan niya yung plunder, mayroon na namang qualified human trafficking, non-bailable na naman. Ay, talagang matindi itong problemang ito ni Mike Defensor. Paano siya dyan na-involve? Dahil sa Duterte. Dahil sa Duterte. Okay, mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.